Good morning. Morning, Father. I just realized I read the wrong gospel. Our gospel reading for today is about the commandment of the Lord, love one another as I have loved you. And this gospel passage is taken from John chapter 13, verses 31 to 35. And what is the setting of this gospel reading? The setting is the Last Supper. At alam niyo naman ho, sa Last Supper ni Jesus, marami siyang mga huling habilin sa kanyang mga disipulo. At itong gospel passage na itong John 13, 31 to 35, ay isa sa kanyang mahalagang habilin. He tells his apostles, I give you a new commandment, love one another, as I have loved you. So you should also love one another. This is how all will know that you are my disciples if you have love for one another. On the surface, these words sound comforting, reassuring, and beautiful. But when you look at where this commandment is placed in the Gospel of John, you realize how powerful, courageous, and challenging this commandment of Jesus to love one another. Alam niyo ho, pag kayo nagba-Bible study, isa sa magandang technique ay basahin niyo yung konteksto. Ibig sabihin, kung yung particular passage na itong pagbasa, basahin niyo rin yung verses before that at saka yung verses after that particular passage. At kung titinan po natin ito ating pagbasa, John 13, 33, 31 to 35, makikita niyo rito, this commandment of the Lord Jesus to love one another is sandwiched between two deeply discouraging events. Just a few verses before this commandment to love one another, in John 13, verse 26, Jesus predicts the betrayal by Judas, telling his disciples, truly, truly, I say to you, one of you will betray me. And then, right after this passage, love one another, Jesus naman predicts Peter's denial. Ikaw, Pedro, bago tumilaok ang manok, ano sa Tagalog ang i-deny? Bago tumilaok ang manok, i-deny mo ako. Ang Tagalog, ano ba Tagalog? Itatakwil mo ako, no? Ikaw, Pedro, bago tumilaok ang manok, itatakwil mo ako. So you can see, sabi ni Jesus, I give you a new commandment, love one another. Pero before He gave that commandment, binag-predict niya yung betrayal, yung paghuhudas ni Judas. And right after that love one another commandment, pinagsabi naman ni Jesus yung pagtatakwil ni Pedro. So you see, Jesus has the courage to say, love one another, even as He is surrounded by betrayal and denial. He is committed to love, even as the response of the two disciples, Peter and Judas, is directly contradicting His commandment to love. Gets niyo ho? Mahirap po yun, di ba? Kung ikay napapagitnaan ng panguhudas at mga magtatakwil sa iyo, sasabihin mo pa bang magmahalan tayo? Siguro yung mga lay ministers na yan, no? Imbis na sabihin magmahalan tayo, humanda ka, may araw ka rin, tataksil ka, ha? Yan ang mas normal, no? Yan ang mas normal. So in the face of denial and betrayal, Jesus says, love one another. Actually, sinabuhay ni Jesus yan. Even in the Last Supper, si Judas, na alam na niyang maghuhudas, binigyan pa niya ng tinapay, o kumain ka, Judas. O ito pa yung alak, no? Kayong mga lay ministers, kung yung kaharap nyo ay maghuhudas sa iyo, na-identify mo na maghuhudas, bibigyan mo pa ng tinapay? Siguro sasabihin nyo, babatuhin namin ng tinapay, Father.
at bibigyan namin ng alak, yung alak, bote ng alak, ibabato namin sa kanya. Ha? Pero kay Jesus hindi. Sabi niya kay Judas, eto Judas, tinapay, kumain ka. And then, in the face of denial, sabi ko nga, in the face of denial and betrayal, Jesus says, love one another. So para kay Jesus, love is a commitment. Love is radical. Love is a decision. Love does not give up. Hindi sumusuko ang pag-ibig. Kahit ng iyong sitwasyon ay unfavorable. Tayo, ang pag-ibig natin bilang tao, madaling sumuko. Di ho ba? When we love and get hurt, our instinct is often to walk away. Tumitiklop tayo. We retreat. We shut down. Human love easily gives up. Naalala ko ho nung election. Hindi itong election, yung last presidential election. I remember, some people were deeply disheartened by the results. Ang feeling nila, the good that they fought for lost in the public sphere. In one parish I know, meron doong mga very generous donors. Ito talaga kung magbigay libo-libo para sa mga mahihirap, para sa mga social programs, para sa mga programa sa mahihirap, para sa community pantries, para sa mga biktima ng sakuna, mga disaster. Yan yung mga generous. No? Yan yung mga generous. Pero yung kanilang pinaglaban na kandidato, natalo. Kaya ang sama-sama ng loob nila. So, meron pang text, sabi nila, they were proposing, mula ngayon, wag na tayong tumulong sa mga mahihirap. Wag na tayong magbigay sa mga proper programs. Sabi ng mga mayayaman na iyon. Kasi sabi niya, why help the poor when they'll just turn around and vote for the very people who will oppress them? Bakit mo ba daw tutulungan ng mahirap kung ang iboboto nila ay yung mga taong magsasamantala sa kanila? Bakit mo pa raw tutulungan ng mga hirap kung yung mga pipiliin nilang leaders ay kontradikta sa very value that we hold dear? Ano yung pinaglalaban ng mga pahalaga, ng mga values? Values ng decency, ng transparency, ng good governance. Bakit mo patutulungan ng mahihirap kung yun din ang pipiliin nila, mga korap na opisyal? So kaya ito, na-witness ko po yan kasi membro ako ng chat group nila eh. Nagpapalitan sila at 3 years ago. They were so devastated. They were so disheartened. Kaya yung sa doon, Filipinos are not worth dying for. Marami sa kanila na wala ng ganang tumulong. Marami sa kanila na wala ng gana na maging generous. Some just want to give up on giving, to give up on loving, na wala ng gana para sa radikal na pagmamahal. Pero hindi ganoon ang estilo ng pagmamahal ni Jesus. Ang ebanghelyo natin ngayon ay nagpapaalala na huwag nating isusuko ang pag-ibig. Yun po yung mga generous donors ngayon, after a few months, bumalik din sa kanilang pagkakawang gawa. No? Nakalampas din. Pero kintinan nyo ho, nung nasaktan sila na bakit pa kami tutulong sa mga mahihirap kung iboboto nila ay mga tao magsasamantala at magkokorap sa bayan. Nadisga na. Pero ngayon nagpapaalala ang ating Panginoon, huwag niyong isusuko ang pagmamahal. You continue to love both in encouraging and discouraging moments because love is radical. Love is a decision. Love is a commitment. Love does not fade away in the face of unfavorable situations. Di ba kayo mga magulang, ganyan din kayo magmahal? Kung kayo nagpapalaki pa ng mga anak,
Para kanino kayo bumabangon araw-araw? Para kanino kayo bumabangon? Gigising kayo, maliligo, magbibihis, mag-aalmusal, papasok sa trabaho, babiyahe, at magtitiis sa matinding traffic. Ba't nyo ginagawa yun? Dahil mahal nyo ang inyong pamilya. Kinabukasan, gigising ulit. Minsan, paggising mo, tinatamad ka. Wala ka sa mood magtrabaho. Wala kang gana. Pero maliligo ka pa rin. Kakain ng almusal. Pagkatapos, maghahanda ka na, babiyahe ka ulit at susuong sa matinding traffic. Papasok ka sa trabaho kahit wala ka sa mood. Bakit? Dahil mahal nyo ang inyong pamilya. You love even when you're tired, even when you are unappreciated, even when you are misunderstood, even if the people you love do not share the values that you hold dear. Ito yung punto ng commandment ni Jesus to love one another na napapagitnaan ng betrayal ni Judas at denial ni Peter. Today's passage tells us not to give up on love. Love is what we say and what we do every day, every time, anywhere. And so, if you are tired of loving, if you are discouraged by betrayal or rejection, if you are tempted to give up, remember Jesus at the Last Supper. Tiningnan niya ng may pagmamahal si Judas na maghuhudas sa kanya at si Pedro na itatakwil siya ng 3 ulit. And still, pinili pa rin niyang mahalin ang mga ito. Yun din sana ang ating gawin sa ating buhay. Do not give up on love. Love radically. Love with commitment. Love always. Love to the very end. Because that is what it means to follow Christ. And that is how the world will know that we are His disciples. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.